ang nakaka-inspire ng mga kwento ng mga taong nakatakas sa Holocaust. Marahil narinig nyo na ang salitang Holocaust sa TV, sa libro o di naman kaya sa mga eskwelahan. Ang Holocaust ay nagmula sa Griegong salita na Holokaston. Ang ibig sabihin ay sakripisyo sa pamamagitan ng sunog. Ito'y naging isang madilim at nakakapangilabot na pangyayari nung kasagsagan ng World War II. Kung saan ito ay pinangungunahan ng kanilang leader na si Adolf Hitler at ang Nazi Party. Oo, si Hitler ang dating Pangulo ng Germany mula 1934 hanggang 1945. At maraming mga survivor ang hindi makakalimutan ang nangyari nung panahon ng Holocaust. Maraming tao ang pinahirapan dito, tinorture, at sinasabing ang naubos na tao rito ay mahigit 11 million. At ang kampong Auschwitz, ang kampong Buchenwald, pati na ang Dachau, itinayo para maging lugar sa pagpapahirap sa mga Hudyo. At FYI, hindi lang po mga Hudyo ang mga biktima sa Holocaust, kundi damay din po dito pati mga Romanya, at wala ring taka sa kanila ang taong mayroong makakapansanan, mga homosexual at mga nasa politika na nakabilanggo. Pinagutas lahat ito ni Hitler. Pagkatapos ng Holocaust, maraming mga hakbang ang naitayo para litisin ng mga Nazi sa paglabag ng mga ito sa mga karapatang pangtao. At ang Nuremberg Trials ay ang korteng humawak sa kaso. At silang nagparusa sa lahat ng mga miyembro at mga leader ng Nazi Party. At naganap ang pagpaparusa sa kanila sa may Nuremberg, Germany. At sa kabila nito, dahil nga sa kalunos-lunos na nangyari sa mga tao ng Holocaust, itinatag na ang Universal Declaration of Human Rights ng United Nations noong taong 1948 na naglalayong pangalagaan ang mga karapatan at dignidad ng bawat tao. Ang pag-alala at pag-aaral sa Holocaust ay mahalaga para matiyak na hindi ito malilimutan at hindi mauulit sa hinaharap. At ngayong alam mo na kung gaano katindi ang nangyari ng Holocaust, ay ngayon talakayin naman natin ang mga nakaka-inspire na kwento ng mga taong nakatakas sa tinaguriang bangungot na pangyayari, ang Holocaust. This is Arvin Polo TV once again. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na natin. Unang bira, kilalanin natin si Anne Frank. Si Anne ay isang batang babaeng Hudyo na nagkaroon ng international fame dahil sa kanyang diary. Ang diaryng ito'y sinulat niya habang nagtatago sila mula sa mga Nazi noong panahon ng World War II. Ang buong pangalan niya ay Anneliese Marie Frank at siya'y pinanganak noong June 12, 1929 sa Frankfurt, Alemanya. At nang nagsimula ng sakupin ng mga Nazi ang Alemanya noong 1930, umalis na rito ang pamilya ni Anne. Pumunta sila sa may Amsterdam, Netherlands at sa kalaunan sinakop naman ito ng mga Aleman noong 1940. Na nasakop na nga ito, pinatupad nila ang mga batas at paghihigpit laban sa mga Hudyo. At noong 1942 ang pamilya ni Frank ay nagtago sa isang lihim na annex sa likod ng isang negosyo na pagmamay-ari ng ama ni Anne. At sa loob ng 2 taon nanatili ang pamilya sa annex. At habang nagtatago sila dito sa loob ng 2 taon, sumulat si Anne Frank ng isang diary kung saan binahagi niya ang kanyang mga saloobin, damdamin at pang-araw-araw na buhay. At tinawag niya itong The Diary of a Young Girl. Ang diary ni Anne ay naging makabuluhang saksi sa karanasan ng mga Hudyo sa panahon ng Holocaust. At sa kasawiang palad noong 1944, nahuli ng mga Nazi ang pamilya ni Frank at dinala nga sila sa mga concentration camp. Si Anne ay namatay sa may concentration camp ng Bergen-Belsen noong February 1945. Pagkatapos ng World War II, nakita ang diary ni Anne na nakasilid sa isang maliit na kwarto. At simula noon ang laman ng diary ay isinapubliko para mas maliwanagan ng mga tao sa mga nangyari nung panahong yun. Ang galing, no? At ngayon tumungo naman tayo sa isa pang tao na nagkaroon na nakaka-inspire na kwento during Holocaust. Siya si Oskar Schindler, isang Aleman na nagtago ng mahigit 1,000 Hudyo sa kanyang pabrika sa may Czechoslovakia. Pinanganak siya noong Abril 28, 1908 sa may Stivavis, Czechoslovakia at binawian ng buhay noong October 9, 1974 sa may West Germany. At noong dekada 1930, naging kilala si Schindler bilang isang negosyante at playboy. Ngunit nung sumiklab ang digmaang pandaigdig, naglakas loob siyang sumali sa Nazi na nakabase noon sa may Krakow, Poland. At doon na nga siya naging miyembro ng Nazi Party. At nagsimula siyang magnegosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng porcelain at mga enamelware na ginagamit sa kusina para lutuan. At sa proseso ng kanyang negosyo, nakita niya ang mga pang-aabuso at pagpatay sa mga Hudyo na nagdulot sa kanya ng pagkamulat. Kaya naman dahil sa awa niya, halos 1,000 Hudyo ang sapilitan niyang ginawang mga tauhan para protektahan ang mga ito kahit na ito'y bawal na bawal sa Nazi Party. Ang mga Hudyo'y nagtatrabaho sa pabrika ni Schindler at dahil sa kanyang pagsisikap,
iligtas niya ang mga ito mula sa pagkakabilanggo at sa mga concentration camp at slave labor camps. Pinaglaban niya ang kanilang kaligtasan at ginamit niya ang kanyang mga pera at mga impluensya para magawa niya ito. At ang buhay ni Oskar Schindler ay naging sentro ng pelikulang Schindler's List ni Steven Spielberg noong 1993. At ito ay nagwagi ng maraming mga parangal, kabilang na ang Academic Awards. At ang kwentong ito ni Schindler ay naging tanyag sa buong mundo. Nagpapakita ito ng kakayahan ng isang tao na gamitin ang kanyang yaman at impluensya para iligtas ang buhay ng maraming tao mula sa kamatayan. At ngayon, pagkatapos naman ng kwento ni Schindler, tumungo naman tayo kay Raoul Wallenberg na isang diplomat Swedish na naging sikat dahil sa pagliligtas niya ng libo-libong mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng mga Swedish passport at iba pang mga proteksyon. Oo, tama ka nang narinig. Binigyan niya ang libo-libong mga Hudyo ng mga passport para makaalis na doon sa lugar. Ang maikling kwento ni Raoul, siya ay pinanganak noong ika-4 ng Agosto 1912 sa Lidingö, Sweden. At noong 1944, nang malapit nang matapos ang World War II, dinalaga si Raoul bilang espesyal na kinatawan ng gobyerno ng Sweden sa Hungary. At ang kanyang misyon dito ay iligtas ang mga Hudyo sa Hungary mula sa pag-deport sa mga Nazi concentration camps. Naglabas siya ng protective passports at nagbigay din siya ng mga bahay na gusali sa teritoryo na ng Sweden. Tinayurin ni Raoul ang mga lugar na tinawag niyang Swedish houses o Wallenberg houses na bukas para sa mga biktima ng Holocaust. At ang mga lugar na ito ay masasabi mong ligtas dahil nakapaikot dito ang bandera ng Swedish na hindi basta-basta pwedeng pasukin ng sino mang Nazi. Ginamit ni Raoul ang pagiging isang diplomat para makuha sa mga Nazi ang mga Hudyong muntik na ma-deport sa mga kampo nito. Kaya naman dahil dito, nagpapasalamat sa kanya ang mga Hudyo at binigyan siya ng titulong Righteous Among the Nations ayon kay Yad Vashem, ang Holocaust Memorial ng Israel. Tinatayang halos 20,000 hanggang 30,000 na mga Hudyo ang nailigtas niya. Gayunpaman, isa pa ring misteryo ang biglaang pagkawala nito. Dahil kasi noong January 1945, nagkaroon ng problema. Si Raoul ay hinuli ng otoridad ng Soviet at sa kabila ng pagsisikap ng mga tao na alamin ang kanyang kalagayan at palayain ito, ay bigla na lang daw itong nawala sa kamay ng mga Soviet. So hindi nila alam kung saan ito napunta. At ngayon matapos kay Raoul, dumako naman tayo sa kwento ni Jan Karski. Siya ay taga Poland na binansagang bayani ng Holocaust. Pinanganak siya noong Abril 24, 1914 sa Mielec, Poland at namatay noong July 13, 2000. At noong 1940 naging miyembro si Karski sa Polish Underground, isang political movement laban sa mga Nazi. Inatasan siyang mangolekta ng mga impormasyon ng Nazi. At noong 1942, siyang matagumpay na nakapasok sa Warsaw Ghetto at sa concentration camp ng Belzec, kung saan nasaksihan niya ang mga kalupitan laban sa mga Hudyo. Matapos ang mga impormasyon na kanyang nakuha, inutusan na si Karski na maglakbay sa iba't ibang bansa, kabilang na ang UK, US, upang ipagbigay alam ang tungkol sa mga nangyayari sa Poland. At siya isa sa mga unang mga naging eyewitness na nagpapahayag tungkol sa massacre sa mga Hudyo at sa kalagayan ng mga Nazi concentration camps. Nakipag-usap si Karski kay dating Presidenteng Franklin Roosevelt sa Estados Unidos at kinausap niya rin ang iba't ibang mga leader sa Europe para iulat ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa nangyayari sa Holocaust. At sa kanyang mga paglalakbay at mga pagsusumikap, naging isa nga siyang tagapagdala ng mensahe tungkol sa mga kalupitan ng mga Nazi. At dahil dito nagkaroon ng iba't ibang mga aksyon ng iba't ibang mga bansa. At pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy si Jan Karski sa kanyang mga pagsisikap para makamit ang katarungan para sa mga biktima ng Holocaust. At sa kabila ng kanyang ginawang kabayanihan, pinilit ni Jan Karski na maging low profile. Pero pinahanap siya ng isang French filmmaker para sa isang interview. At ang kanyang interview ay naisama pa nga sa pelikulang Shoah na nilabas noong 1985. At ngayon pagkatapos niya, kilalanin naman natin si Irina Sendler, isang Polish social worker at nurse na nagligtas ng mga bata mula sa may ghetto ng Warsaw. Si Sendler din ay tinawag din bilang female Oskar Schindler dahil sa kanyang pagligtas sa mga kabataang Hudyo. At noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtrabaho si Sendler bilang isang social worker at may access sa may Warsaw ghetto. Naging pangunahing miyembro si Sendler ng isang underground network na kilala bilang Zegota. At ito'y naglalayong tumulong at magligtas ng mga Hudyo. At siya'y responsable sa may children's section at nagsimulang iligtas sa mga batang Hudyo mula sa ghetto. Ginamit ni Sendler ang iba't ibang paraan para iligtas ang mga bata, kabilang ng pagtatago sa kanila sa mga maleta, mga bag o sa mga kabaong. Ginamit din niya ang mga peking identity, mga peking dokumento para protektahan ang mga bata.
Maingat na dinokumento ni Sedler ang kanilang tunay na mga pangalan at mga bagong identity sa mga bote. Ginagawa nila ito para pagkatapos ng digmaan, mahanap muli ang mga bata ng kanilang mga pamilya. At talaga namang umasa nga siyang muling makakabalik ang mga bata sa kanilang mga kamag-anakan o kung hindi man sa mga Jewish organization. At ang nakakalungkot noong 1943 nahuli si Sendler ng Gestapo o Nazi Secret Police. At ang nahuli siya, hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa mga bata o sa kanyang mga kasama. Sa huli siya ay niligtas ng underground organization at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. At pagkatapos ng digmaan, ang kanyang kabayanihang ginawa ay nakalimutan na sa panahon ng communist era sa Poland. Pero nung sumapit na ang ika-21st century, dun lamang binulgar ang lahat ng ginawa niyang kabaitan sa mga bata. At dahil dito nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ng mga nomination sa Nobel Peace Prize. At ang kanyang kwento ay naging kilala sa mga libro, dokumentaryo at telebisyon. At ang kahusayang ginawa ni Irina Sendler ay nakapagligtas ng 2,500 na mga batang Hudyo. At sa huli, talakayin naman natin ang naging ambag ni Viktor Frankl noong panahon ng Holocaust. Siya ay isang Australian neurologist, psychiatrist at Holocaust survivor. At sa kanyang aklat na Man's Search for Meaning na nilathala noong 1946, si Frank ay isang survivor pala ng Holocaust na dumaan ng maraming taon sa mga Nazi concentration camp, kabilang na ang Dachau camp. At ngayon shortcut tayo, nilathala niya sa aklat niya ang kanyang mga naging karanasan sa mga concentration camp. At nagtayo pa nga siya rito ng isang kilusang humanistic psychology. At ito'y naglalayong bigyang diin ng dignidad, kalayaan at pagkakaiba-iba ng bawat tao. At pinaglaban niya rin ang kahalagahan ng spiritualidad at kahalagahan ng buhay. At ngayon kung nagustuhan mo ang kanilang kwento, please like and share sa iba para alam din nila.